Yung papasok, yun lang yung hindi tumatawid sa ilog. Yung nasa highway, pwede kayong pumasok. Yung mga tumatawid ng ilog, huwag muna kayong papasok kasi delikado. Ay. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show. So ayan guys, welcome back na po sa akong YouTube channel. Ako na po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay it's very rain na naman mga jay, pero para medyong umaano na siya guys. Kaya dali-dali akong gumawa ng video, no? Kasi humihina siya, hindi na natin masyadong maririnig, pero meron pa rin kunti. At least hindi na malakas. Nahirapan talaga ako mga jay gumawa ng video ngayon kasi ulan ng ulan sa amin. Diyos ko Lord, sino bang gibalew? Yan guys, naisip ko minsan na naman siguro gibalew des amo oy. Kasi sige yung ulan, o diba? Lagi na lang umuulan. Nasarap kumantang, lagi na lang umuulan. O diba? So yan guys, for today's video ay ituturo ko kayo doon sa aming baba. Doon sa aming baba. Doon tayo sa may ilog dahil guys, nahirapan ako maghanap ng niyog kasi pang sahog ko sa aking paninda. Oo, dati bumibili ako guys, 25 pesos ang isang pirasong niyog. Kaso ngayon, wala na talaga yung mga bata lang kasi yung pinagbilhan ko. Wala nang makuha dahil nga sa nakaraang bagyo, parang nauubos na yung mga ano guys, yung mga niyog, nauubos na siya. So wala nang nangahulog kasi yung mga kinukuha ng mga bata, yung mga nahulog, yun yung binibinta nila. Ngayon, wala na kami makuha ng nangahulog kasi wala nang bunga. So ngayon, naisipan ko kasi medyo baha-baha, hindi naman masyadong baha guys kasi parang tumila na yung ulan. Kagabi, buong gabi talaga guys umulan. Mula kahapon, buong araw hanggang buong gabi, isang araw, isang gabi ang ulan. Kaya medyo lumaki yung tubig, kaya puntahan natin. Pero hindi na masyado ngayon kasi hapon na. Puntahan natin dahil baka mayroong dumaan na niyog, ay kukunin natin, no? Sumanguan tayo guys, sa Bisaya pa, mga nod, di ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog. Ay, mga nod guys, yung mga dumadaan sa ilog, na lumulutang, ng mga niyog, kukunin natin. So, try natin guys kung kaya ba natin kumuha ng ganun. Kasi yan yung mga ng asawa ko dati guys. Ngayon hindi na siya kasi wala na siyang balak. Ayaw na niya, di ko alam kung bakit. Para ayaw na talaga niya. So, ganun na. So, guys, samahan niyo ako doon sa ilog, punta tayo dahil mahina na yung ulan, pwede na nating puntahan doon. Para may magawa tayong video, no? Samahan niyo ako. Let's go! Ayan guys, punta tayo sa baba kasi medyo bumaha siya guys. Ang ulan ay mula kahapon hanggang gabi, magdamag hanggang ngayon o hapon na naman. 2 araw at isang gabi na ang ulan, pero hindi naman siya masyadong malakas guys. Kagabi lang yung sobrang lakas. O, lumaki yung tubig, pero ngayon medyo bumaba na naman siya. O, muhupa na siya guys. Ayan, lumiit na. So maghunting tayo ng niyog kay wala tayong gamitin. Na naman tayo bukas magtinda. So wala tayong gagamitin sa ating halaya at saka yung bukhayo. Niyog yun eh. So tayo ng sana may makita tayong niyog. Ayan guys, sobrang hirap ngayon dito sa amin mga people dahil sa laging umuulan. Ulan ng ulan guys, walang katapusang ulan. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Amihan, sabi nila amihan, pero bakit walang katapusan? Oo, hindi naman ganito dati. Hindi ko alam guys, basta wala namang low pressure, wala namang bagyo. Pero yung ulan ay laging nandyan. Nakakaabala na siya guys. So dati na tutuwa tayo kapag umulan kasi yung mga tanim na kakainom, na bubuhusan yung mga natin. Pero ngayon na halos araw-araw, hindi naman halos, talagang araw-araw siya umulan. Hindi na ako natutuwa mga jay, parang nakakaabala na sa trabaho kasi kapag lumakas yung ulan, hindi kasi klase, mapostpone na naman yung pasukan kapag umuulan. Yan yung laging inaabangan ng mga guro, ng mga estudyante, ang ulan. Kasi kapag umulan, lalo pag malakas ang ulan, wala na namang pasok, ay gustong-gusto naman ng mga estudyante. At ang mga guro ngayon guys, yan yung napansin ko. Yung mga bagong guro ngayon, pwera na lang sa mga hindi ko nila lahat. Pero kadalasan sa mga bagong guro ngayon, gusto-gusto nila na walang pasok. Oo guys, kasi nakasabi ko yan kasi nasa school ako nagtrabaho. Ay hindi man lang ang mga estudyante ang natutuwa, pati yung mga guro. Natutuwa sila mga jay. Tsaka kapag minsan may pasok. Tapos sabihin ng ng principal na yung papasok, yun lang yung hindi
tumatawid sa ilog. Yung nasa highway, pwede kayong pumasok. Yung mga tumatawid ng ilog, wag muna kayong papasok kasi delikado. Ay, hindi naman nag-ano yung mga guro magklase. Papasok yung mga estudyante, tapos sasabihin, Ma, may klase tayo. O, kasi narinig ko yan, guys. Ma, may klase tayo. Sabihin ng teacher, ay, hindi tayo magklase kasi kunti lang kayo. Oo, ganyan yung sasabihin ng guro. Wag tayo, hindi na lang tayo magklase kasi kunti lang kayo. So ano, oh, 'di ba? Ano na naman yung mga estudyante? Lugi yung mga estudyante. Kami dati, guys, sa kapanahonan namin, mga 90s, oh, 'di ba? 90s tayo eh. 90s, mga estudyante kami na high school nung 90s. Kahit tatlo lang kami mga jay, pero kung dalawa hindi na magklase yung teacher namin. Pero na-try ko talaga mga people na kami tatlo lang kami. Talagang nagklase yung teacher namin kahit tatlo lang kami. Mas gusto nga niya kunti lang kami, guys, kasi wala daw walang magulo, parang matiwasay yung pagtuturo niya. O sabihin kapag ano, diba, lalo pag umuulan, hindi pumapasok yung iba. Ay, sino bang lugi sa amin? Ako o sila? Sasabihin ng guro. O sila yung lugi kasi wala silang natututunan. Ay, ako, guro, walang mawawala sa akin. Yung sahod ko, andyan lagi. Pero sila, ano, walang laman ng utak. Ganyan yung sasabihin ng teacher namin, mga jay. Oo, pero ngayon, ay naku, sad to say, yung mga guro ngayon, hindi na dapat tinutularan at hindi na ano sila. Oo, nakakadismayaman mga people, pero that's true. Oo, hindi ko alam kung lahat ba ng teacher, hindi naman talaga lahat, oo, hindi naman natin lalahatin. Pero dito sa amin mga people, sad to say, may mga guro na ganun. Oo, kaya noong tumawag ng meeting, GPTE meeting, kasi isa ako sa board member, o diba, sana all. Talagang ino-open ko yan mga jay. Wala naman dyan yung guro kasi parang hindi ata nag-attend. Oo, talagang sinabi ko, ino-open ko yan. Kaya alam nyo guys, hindi naman sa pinagmamayabang ko ha. Maraming mga nanay na talagang ako yung tinutulak na magiging member sa board. Ayaw ko sana maging member dyan kasi ayaw ko ng mga gusto ko ng tahimik na buhay. Pero ang daming mga nanay na talagang tinutulak nila ako maging member kasi nga sabi nila, makapal daw ang mukha ko. Hindi daw ako nag-atubili at hindi ako nagdadalawang isip na mag-open up kung ano yung boses ng mga nanay na hindi nila magawa, ako daw yung gagawa. O dati pa nung elementary pa yung anak ko, ganun din yung mga nanay na ikaw Madeline kasi hindi ka nahihiya na talagang hindi ako mahihiya mga jay. Kasi karapatan natin yan, karapatan namin mga nanay na i-voice out namin kung ano yung nasa sa loob namin. Oo, we have a right to yes mga jay, kaya talagang ino-open ko yan na dapat ganun. Oo, yun na may niyog na guys. Ayun, may niyog na, hindi ko nakuha. Oh my goodness, may niyog na. Paano ko ba kukunin? Naghawa ako ng cellphone, naputol tuloy yung drama ko sa buhay. May niyog na mga people. Hindi ko man ako kailayo man sa gitna. Hindi man dumaan dito sa gilid. Oo, ayun, sayang. Ito yung inaabangan ko, niyog. Pero hindi ko man makuha. Malakas kasi yung agos ng tubig nga, jay. Ay, naku, sayang yung niyog. Ay, mag-abang pa tayo. Pero paano ko ba kukunin? May hawak ako cellphone. Tsaka may paayong pa. Oh, it's useless na pag-aabang mo, dadel. Wala ka namang magawa. Ayan, guys, sayang. Hindi kasi siya masyadong lumutang. Baka yun. Sira yun. Oo, kapag sira kasi guys, di masyadong lulutang. Pag maganda yung klase ng niyog, lumulutang yan siya sa tubig. Oo, kasi yung asawa ko, yan siya, parang expert sa aabang ng mga naanod na mga niyog. Kasi nung maliit pa yung baby namin guys, sa kahirapan ng buhay at sa laging bumabaha dito sa amin, yan yung isa sa mga source namin sa gatas ng anak ko. Yes mga jay, nag-aabang lagi yung asawa ko ng mga lumulutang na mga niyog kapag baha. Tapos ayan, kinukupra niya. Binibinta pambili ng gatas ng anak ko. Yes, jay. Oh, ilang din yun. Tawag doon, napakinabangan namin guys. Sobrang laking pakinabang sa amin yung mga niyog na dito sa ilog. Oo, kasi yan yung ginawa na panggatas ng anak ko dati. Laging andito yung asawa ko sa ilog nag-aabang. Kasi hindi ka talaga mazero. Hindi ka mazero dito guys kapag nag-aabang ka ng niyog. Lalo na kapag may nagkupra doon sa taas. Kasi yung mga kinukupra nila na hindi lahat yung iba na dambaha kasi sa gilid yung mga niyugan. Oo, laking tulong to sa amin dati. Ngayon, hindi na yung asawa ko, hindi na siya masyadong nag-aabang kasi wala naman kaming sinusuportahang bata na ginagatas. Malaki na, damulag na yung baby namin. Baby damulag na. Ako nag-abang dito para panggawa natin ng ating halaya at saka yung bukayo. Pero sa to say, hindi ko man makuha. Oy, I realize now na hindi ko pala siya makuha mga people. Kaya hindi na tayo mag-abang. Oo guys, hindi ko pala siya kaya. Okay, hindi ko kaya kay may cellphone ang hawak. O paano ba kukunin? So yan guys, yan lang ang aking drama sa buhay. Sinishare ko lang sa inyo guys na
dahil sa ulan, dahil sa mga ano ganon. Ano, saan ba tayo na naputol? O, wag na nating ituloy, hanggang doon lang ang ating mga nausapan na tungkol sa mga sa inyo dyan mga jay, ano, pakiramdaman nyo kasi kayo hindi nyo mapapansin yan kasi wala kayo sa school. Ayan na naman guys, nasa gitna na naman ayun, nakita nyo yung brown. Ayun hindi man makuha kayo, nasa gitna man. May nanod na naman guys, di na naman natin nakuha. Pangalawa na yon. Oo, ano guys, paanuhin nyo, obserbahan nyo yung mga guro. Lalo na si Ma'am Lot. Hi Ma'am Lot, may live shout out Ma'am Lot. Kasi si Ma'am Lot nandyan sa school lagi kasi inaabangan niya yung anak niya, tapos yung klase, nandun lang siya nakaabang. Mag-observe ka Ma'am Lot. Oo, kasi din sa inyo, umuulan din. Observe. Makapag-observe tayo guys. Lalo na ako kasi nasa school ako lagi at saka naririnig ko ang mga usapin. Tsaka lalo na kasi isa ako sa mga inaatasan na di ba, board of director. Guys, nasali ako. Hindi ko naman siya bet sana. Ayoko sana kasi ayoko ng gulo. Kasi nung elementary pa yung anak ko, nagkaroon ako ng hidwaan. Hidwaan ang laki ng ang laking salita. It's a big word, hidwaan. Big word na yun. Yung isang guro kasi talagang inano ko siya mga jay kasi nung meeting namin nandyan talaga siya, tapos nagrereklamo ako kasi sa bayarin. Hindi naman ako mismo yung kasi may nagsabi lang sa akin na sa room daw nila meron daw silang homeroom project. Yes, homeroom project. Tapos yung project nila is electric fan. Kasi yung mga estudyante, di ba, may mga bata na hindi pwedeng walang electric fan kasi sa pawis, then yan ang dahilan na magkaroon ng ubo, di ba alam naman natin yan. Tapos sobrang init sa room. Matapos na yung klase mga jay, wala pang electric fan na nakikita, tapos silang lahat nakapagbayad na daw. So yun, tinanong ko, sabi kasi ng ay open up ko. Tinanong ko, ay nagalit man siya mga jay. Nagalit siya. Sabi ko, ma'am, ba't ka magagalit? I'm just asking, di ba? Kasi lahat daw ng mga nanay nakapagbayad na. Ang tanong lang nila kung nasaan na ang electric fan. Matapos na yung klase, wala pang electric fan. Di ba? Dapat kasi yung ganyan. Talagang nagtatanong yung mga nanay kasi, di ba, pera din yan. Mahirap kaya humanap ng pera. Kaya, karapatan din nilang magtanong mga jay. Bakit magagalit kung wala naman siyang ginawa? Di ba, ganon. So, yan lang guys, ating usapin for today. Di ba, ang daldal ko, at least makagawa tayo ng video. So, ayan, umuwi na ako guys, wala akong dala. Zero ako, wala akong dala. Walang dala kasi hindi ko man taya di ay. That's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye guys and God bless everyone. Bye mga guys. See you on my next video.